Mot vs Tipsy D sa 2025, PSP wala na next year, so tara. Lalong ang naging mainit ang dream match ng marami na Mot vs Tipsy D. Matapos i-call out ni Tipsy D si Mot sa laban nito kay M-Site. Lalo naging mainit ito dahil nakuha ni Mot ang kampyonato ng tournament ng Matira Mayaman. At yung comeback ni Tipsy D ay iba din. Matapos niyang talunin si Batang Rebelde, pinagsabay niya naman sa dalawang magasunod na araw si Prus at M-Site. Naging maganda ang 2024 ng dalawa. Kaya sa 2025 isa ito sa kabang-abang na dream match ng mga battle rap fans. Sa interview nga ni Mot sa podcast ni Dogbrack TV ay muli na naman itong nabanggit at talagang posible itong mangyari sa 2025. Si Tipsy, siya naman nag-call out sa akin eh. Yeah. Kalaban nila ni website. Tingnan natin next year, yeah. Malaman. Luwag pa daw yung body bag, eh, no? Ano reaction mo nun? Nung ginall out ka ni Tipsy dun sa battle? A-game siya nun, tol. Nakita kong bumalik yung Tipsy din rin nun. Ako gusto ko magpasalamat din kasi ano rin, parang binigyan niya ako ng panibago pang relevance na. Uy, validation. Tsaka na rin. Uy, ito may nakabang sa akin, so hindi pa matatapos yung career ko. Meron pa tayong meron pang na kailangan may isa pang boss, parang gano'n. May isa pang binigyan kanya ng relevance ulit. Which is, hindi naman nawala, Mot. Hindi, kumbaga, in advance. Malalaman pa natin yan mga mid or third quarter next year yan. Magkakalaman. Sa kabilang balita naman, di pa din nga matanggap ni Yang Wan ang pagkatalo ng kagrupo niya sa Dunggalo ng si Sixth Threat. Diba? O sino nanalo? O sige, paramihan tayo ng comment dito. Sino nanalo? Para sa inyo, sino nanalo? Ako kasi sa akin, may nanalo sa akin. Siyempre, may nanalo dun. Diba? Kami ni Badang nakakaalam ng tunay na nanalo dun. Kung si Badang at ako ang tatanungin nyo, malalaman nyo yung tunay. Malalaman nyo yung tunay. Hindi na kayo mag-iisip-isip pa, di ba? Hindi na kayo kung ano-ano pa sasabihin nyo dyan. Ang dami nyo pang alibay. Di ba? Dami nyo tatanungin. Kami lang ni Badang tatanungin nyo. Wala kang ibang tatanungin. Paulit-ulit na lang tayo. Walang pabor, walang ganun. Kung nanonood talaga kayo kung paano nagsimula yung PSP, alam nyo yung nangyayari dyan. Puro kayo mapagpatol kayo masyado kayong ang tawag dito, kinangina masyado kayong tangina nyo. Naanaba kayo, kung kinangina nyo, wag lang kayong di masagi, umiiyak kayo, no? Mga pinaglalaban ng mga putang inan to. Ano pinaglalaban nyo? Magbabagong taon na, tangina, kalimutan nyo na yung pagiging nyo. Ipokrito sa sarili nyo, putang ina. Magmahala na kayo. Tangina, wag kayo puro sabi-sabi. Wag kayo puro ebas-ebas. Puro kayo ganyan, puro kayo hate. Pero pag nasa labas ako, ang dami nyo naman pa-picture. Wala man lang tumangkang kumotong. Wala, di ba? Respeto sa inyo lahat. Alam nyo na yan. Basta sa mga ganyang battle, kung napapanood nyo na, kung nakakintindi talaga kayo, alam nyo na kung sino nanalo. Basta sa akin, may nagkampiyon sa akin. Ha? Siya lang nagkampiyon sa akin. Walang iba kundi si Sixth Threat. Putang ina nyo, magluto pa kayo. Tampurado pa more. At sa huling balita, dahil nga sa iba't ibang kontrobersya na pinagdaanan ng bagong liga na PSP, ay hindi na ito masusundan sa taong 2025. Ayon kay Pibus, mas maraming nambabas kesa nakaka-appreciate ng ginagawa nila dahil hindi naman daw biro gumawa ng isang event, kaya wala ng season 2 ang pangil sa pangil. Na nagpapagod ka tapos hindi ka na-appreciate, yun yung pinaka-ayoko. Kasi ako personally, wala na, Diyos ko, anong value sa akin nung di ba? Anong value na nagigain ko diyan, di ba? Personally, may value ba ako na nagigain diyan na kahit alam mo yun, basta mahabang explanation pero wala kumbaga lang siya, parang libangan ganon na tumulong sa mga tao. Tapos pangil sa pangil next year. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa amin. Sana napasaya namin kayo sa loob ng isang buong taon na tumulong kami sa mga battle rapper na magkaroon ng magandang hanap buhay.
So, sana suportahan natin yung lahat ng battle rap sa buong Pilipinas. Kasi hindi biro yung mga ginagawa nila. At ako personally, nasubukan ko na. Battle Rap League, suportahan natin yan. Kasi hindi biro yan na nagagawin ng isang organizer. So, ang isang main purpose dyan, hindi, ako naniniwala ako kasi na-experience ko na Hindi yan all about business. Baka mamaya, gusto nilang mabigyan ng magandang panoorin yung mga tao. So, be thankful na lang tayo sa mga upcoming battle leagues sa Pilipinas. So, ayun, suportahan natin sila kasi wala naman ibang wala nang PSP next year. Ang lalakas nyo kasi Mang Bash Parang nakaka-disappoint lang gumawa ng mga event pagka yung pinagpapaguran mo, di ba? Siyempre, hindi naman biro gumawa ng event Tapos ganun lang yung makukuha mong sukli. Hindi na namin itutuloy. Wala ng PSP next year. Kasi hindi ko naman, basta tulong lang talaga sa mga MCs yung ginagawa namin Tapos ang nagigay namin is parang ang kapalit ng pagtulong namin, hindi kami binibigyan ng alam mo yun, ng papuri, ganyan. Kaya hirap. Isipin mo, sa tutuusin lang, tumaas din yung mga talent fee ng MCs simula nang ginawa yung Pangil sa Pangil. Real talk lang yan Tumaas talaga yung standard ng talent fee ng MC. So, isa yun sa mapagmamalaki namin na nagawa namin. Sa mga nagtatanong, wala nang PSP. Hindi na namin di-delete yun sa YouTube. Kumbaga, para sa inyo na lang yun na may mapanood pa rin kayo. Ayun, alam ko naman, mamimiss nyo rin yung Pangil sa Pangil. Kasi syempre, wala na kayong i-hate, di ba? So, wala na kayong i-hate, wala nang anghang ngayon yung buhay nyo ngayon, di ba? Kasi, sino pang i-hate nyo, wala na, di ba? Number 1 naman talaga ang flip top, wala naman kami sinabing number 1 kami, di ba? Kasi kung walang flip top, wala naman Pangil sa Pangil talaga na mapapanood. So, walang number 1 talaga ang flip top. No doubt na flip top ang number 1 battle league sa buong mundo. So, hindi naman namin inangkin yun kahit na kailan. Ang amin lang tumulong sa mga battle rapper sa Pilipinas. Wala ng PSP talaga. Out na. So, mamimiss nyo rin yung PSP kasi yung Pangil sa Pangil. Kasi, syempre, wala na kayong i-hate, di ba? Yan naman yung nakakapagpaanghang ng scene, yung may i-hate ka, di ba? Pag wala ka nang i-hate, boring na yan. Alam nyo ba yon? Boring na pag wala ka nang i-hate. Wala na. Nagsawa na kami. Alam nyo yun? So kayo ba, isa din ba kayo sa nalulungkot dahil wala ng Season 2 ang PSP? At kung mangyari ang Tipsy Diverse Mood, kanino kayo dito? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba nang pag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.